Itinuturo sa atin na tayong lahat kung magiging tapat kay Kristo ay mayroong pare-parehong patutunguhan at kahahantungan, ang buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan nito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kay Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay destiny. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Assumption of the Blessed Virgin Mary, ang pag-aakyat sa langit sa ating mahal na ina. Ito'y iba sa resurrection and ascension. Yung resurrection and ascension, ito yung muling pagkabuhay ni Jesus. At nang siya muling mabuhay, afterwards, siya ay umakyat sa langit. Ascension ay pag-akyat ni Jesus sa langit. Si Maria assumed into heaven, iniakyat sa langit. Actually, merong dormition and assumption. Yung dormition, si Maria ay namatay. Pero sinasabing dormition is ibig sabihin natulog. No? Kaya nga meron tayong dormitory, no? Natulog, tulugan. No? So, the dormition and the assumption of the Blessed Virgin Mary. At mga kapatid, no, tinuturo ng pagdiriwang natin na ito na tayo ay merong common destiny. Kapag tayo tulad ni Maria ay nagbigay ng sarili para sa Diyos, para kay Jesus, we have a common destiny. At ano yun? Buhay na walang hanggan. Ito'y dapat, sana, ay ating pinapangarap, ating pinagdarasal, ating pinagsisikapan. At paano natin ito makakamit? Tingnan natin ang ating mahal na ina, si Maria. Yung buhay niya ay buhay na laan para kay Jesus. Buhay na laan para sa Diyos. At ito rin yung
kinakailangan nating gawin upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Makikita natin, no, yung kababaan ni Maria, yung kababaan ng kanyang kalooban, siya'y ginantimpalaan ng Diyos. Kaya doon sa kanyang awit, yung kanyang Magnificat, no, pinuri niya ang Diyos dahil sa kabila ng pagiging abang alipin, siya'y kinalugdan ng Diyos. At sinasabi ni Maria sa ating lahat na huwag tayong matakot magpakumbaba. Huwag tayong matakot tumalima sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot magpasakop sa Diyos dahil we will have a common destiny. At yan ay ang langit. Yan ay ang buhay na walang hanggan. Kaya nga itinuturo sa atin, no, ng pag-aakyat sa langit ng ating mahal na yung body and soul, na mahalaga parehas ang katawan at ang ating kaluluwa. Dahil sa pag-aakyat, no, sa katawan at kaluluwa sa ating mahal na ina, binibigyan tayo, no, ng isang mahalagang katuruan na yung ating katawan ay banal, yung ating katawan ay regalo, yung ating katawan ay pwedeng maging daan upang tayo ay mapunta sa langit. Dahil ang ating katawan ay nilikha ng Diyos, tinubos ni Jesus. Kaya nga si Jesus ay nagkatawang tao para tubusin hindi lang ang ating kaluluwa, kundi pati ang ating katawan. At yan ang nangyari sa ating mahal na ina. Yung kanyang katawan at kaluluwa ay iniakyat sa langit. Kaya ito'y nagpapaalala sa atin na pahalagahan din natin ang ating mga katawan. Ingatan at gamitin ayon sa plano ng Diyos. Mga kapatid, isang napakahalagang paalala po sa ating lahat na kung tayo ay magpapakababa, susunod sa utos ng Diyos at tatalima sa kanyang kalooban, kung tayo magmamahal, kung tayo magiging tapat hanggang wakas, tayong lahat ay may naghihintay na buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulad ni Maria, kami nawa ay iyong iligtas. Turuan at tulungan mo kaming magpakababa ng aming kalooban upang kami iyong itaas pagdating ng panahon at dalhin sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.